Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig at sa lahat ng ating mga pastors, lalo na sa Ophir team o sa Gemafic Ophir. Thank you so much for giving us another day. Thank you so much sa Panginoon sa lahat ng kanyang ginawa sa ating mga buhay. So umagang ito, tayo po ay magbulay-bulay ng kanyang mga salita natin matatagpuan sa aklat ng Philippians chapter 1 verse 12 up to 14. Paul's joy that Christ is preached. Prior to that, I want you to know, my dear brothers and sisters, that everyone that has happened to me here has helped to spread the good news. Verse 13, for everyone, including the whole place guard, knows that I am in chains because of Christ. In verse 14, because of my imprisonment, most of the believers here have gained confidence and boldly speak God's message without fear. Tayo sumandaling yumuko at manalangin, aming dakilang Diyos. Kami po ay lumalapit sa iyo. Hingi kami sa umagang ito ng gabay mo, Panginoon, sa aming pag-aaralan at pagbulay-bulay ng mga salita mo, Panginoon. Hayaan yung mga salita mo ay mangusap sa aming mga buhay, magministeryo sa umagang ito. Bigay sa amin ng kalakasan, guidance, and even, Lord God, empowerment, Lord God, sa aming mga buhay upang mapanatili ang aming spiritual na kalagayan na matibay, matatag, Panginoon, at aming Panginoon, ipagpatuloy ang aming mga paglilingkod tungo sa hangganan, Panginoon, sa iyong pagkatawag sa bawat isa sa amin. Dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, pangunahan niyo kami at maging ang banal na Espiritu. Amin, Panginoon, we welcome sa umagang ito. Give us the wisdom, knowledge for us to be able to comprehend, to understand what you're going to impart to us this morning, Lord. Salamat po, Panginoon. We entrust to you, submit to you everything. In Jesus' name we pray. Amen. So we'll look at first the purpose of this, no? So ang ating pamagat ng ating pag-aaralan is the power of purpose, ang kapangyarihan ng tinatawag nating layunin sa ating mga buhay na ating matatagpuan mismo sa aklat ni Apostol Pablo. Titingnan natin ang kanyang background. Siya po ay nakakulong, no? At mahirap ang kalagayan ng isang nakakulong. Bakit nasabi ni Apostol Pablo na ang nangyaring pagkakulong niya o nangyaring persecution sa buhay niya ay malaki ang naitulong sa magandang balita? So at dito nakita natin ang kanilang ang mga Malacanang, or sabihin natin Malacanang or palace guard kung tawagin nila,
ay nalaman nila na ang dahilan kung bakit siya ay nakulong, 'no. At mahirap talaga ang isang buhay ng isang, misyonaryo. Ayon dito sa salita, 'no, sa noon ang mga missionaries ay they travel to spread the good news, 'no, at pumupunta sila sa iba-ibang mga lugar upang mangaral sa pamamagitan ng, barko. Sasakay sila sa mga, bangka or either sa mga, malalaking mga bangka kung tawagin nila, sa ating panahon ngayon ay mga barko. So sila ay magdadala ng tinatawag nating, mabuting balita, and this, could be their final, goodbye, 'no, kung sabihin natin hindi nila alam kung makabalik pa sila o hindi. Unlike today, 'no, we have a lot of, ways that we can spread the good news because of the technologies, 'no. Meron tayong mga email, meron tayong mga, cellphone, meron po tayong mga tinatawag nating mga, iba-ibang klaseng pamamaraan para abutin ang mga tao. So, dito makikita natin na ang, paghahayag ng salita ng Diyos ay nangangailangan, it requires sacrifice. So, hindi gano'n kadali. So, ang passion ni Paul is to, uh, let others discover the good news, 'no, sa pamagitan ng paghahayag ng salita. And sa kanyang pagsusumikap upang dalhin ang mabuting balita doon sa mga lugar na kung saan madilim o nadilimlan ng, or nagkakaroon ng tinatawag nating spiritual darkness sa kanilang mga buhay. So it requires really to sacrifice himself. So people who will reach neglected people or new people of groups, 'no, kung titingnan natin, ay talagang kailangan ng isang sakripisyo para sa isang missionary. So that is why we need to pray for our missionary, support them and join with them. So balikan natin ang background nito sa first, o sa Philippians chapter 1 verse 12 to 14. Being imprisoned would cause many people to become bitter or to give up, 'no. So kung ikaw ay nasa loob ng kulungan, naalala ko ang isang doktor na kaibigan namin. So nakulong din siya, 'no, na for more than 20 years na kaso ay muling binuhay because he's fighting, tinatawag nating, karapatan at saka yung rights at ang katotohanan. So, the more na ika'y lumalaban sa katotohanan o lumalaban ka sa isang bagay, the more you will be persecuted. Even in the times of pandemic, maraming lumalaban dahil sa tinatawag nating mga manipulations at saka deceptions, 'no, which really distort, sa panahon natin ngayon na-distort talaga yung mga, ah pamamaraan natin upang isang tao ay mapagaling sa kanyang karamdaman. Samantala kung titingnan natin, marami namang mga tao na naturally gumagaling before. But unfortunately, the experimental, na kung tawagin natin ng mga, bagay na ginawa lamang ng tao ay pinipilit na gawin itong as a form of, compulsory, 'no, o requirements sa isang tao na kahit ang karapatan ng tao na tumanggi ay naaalis at nawawala. So it's because of the persecutions na ito. Marami ang mga pinanghinaan ng loob, marami nadi-discourage. So and then the economy, goes down. Talagang bagsak na bagsak ang ating ekonomiya until now we really, suffered or ating itong, ngayon nararanasan. Ito ay bunga ng tinatawag nating maling desisyon sa aking pananaw, na pwede naman sana gawin ito na, mas makatotohanan at puwedeng gawin ito na sa maraming pamaraan. Subalit ang pamaraan nila ay napaka, simpleng bagay pero ang nais nila lamang ay mapatupad nila ang gusto nilang mangyari na kung saan marami pong pamaraan para dapat sana ay maabot at matulungan ang mga tao sa panahon ng tinatawag nating pangangailangan. So, bilang mga, lingkod ng Diyos, it's our burden bilang mga pastor ay ating pasanin na makatulong sa ating
kapwa at continue to encourage them just like Apostle Paul dito sa Philippians chapter 1. So, ano bang dahilan o bakit kaya siya nabilanggo? Ito ay dahil sa kanyang pagsunod kay Kristo. So, he was persecuted, he suffered, and uh, dito nakita natin na ang kanyang paghihirap o pag-suffer ay malaking ang naitulong nito o naiambag sa pagpapalaganap ng mabuting balita because even he was inside a cell o in prison pa siya ay nasa loob ng kulungan, siya po ay patuloy na nangangaral ng mabuting balita. So, paano kaya napanatili ni Pablo ang kanyang layunin sa pakikipaglaban habang siya ay nasa loob ng isang kulungan? So, and this is the power of purpose. Dito natin makikita ang kapangyarihan ng isang layunin na sa kabila ng mga hadlang, sa kabila ng mga tinatawag nating mga suliranin at ang kalagayan. Kasi maaring sa ating panahon ngayon, we may not be in prison but we still have plenty of opportunities to be discouraged. Maraming pamaraan para tayo ma-discourage. Maaring kulang tayo sa mga bagay o mayroon tayong tinatawag natin na mga financial burdens o maaaring may mga conflict tayo sa ating mga pamilya or mayroon tayong church conflict and sometimes maaaring we lose our jobs, no, nawalan tayo ng trabaho, and how we act such situation will reflect what we believe, no, kung ito ay makikita kung paano tayo mag-respond sa mga difficult situations, and this will show our maturity being a servant of God. So like Paul, it took 4 ways to demonstrate his faith even in bad situations. So naniniwala ako na tamang sinasabi ni Paul in Romans 8:28 that whatever things happens to us, God works together for our good. In all things, God works for us. Or in all things, God works together for our own good. That despite of the circumstances or hardship or bad circumstances, still God is working for the better of everyone who believes in Him. So, makikita natin na si Paul hinap, no, na bago man yung nangyari niyan, siya ay nag-visit doon sa Jerusalem. So nang time na siya ay nag-visit doon sa Jerusalem, the Jews or some Jews had him arrested for preaching the good news, but he appealed to Caesar to hear his case because he was also a citizen of Rome, so he has the right to appeal to the court, no, kaya kailangan hindi agad-agad siya husgahan, no, so he's under trial. So because of for breaking civil laws, he was arrested, no. Ang tawag sa kanya lang noon sa panahon na yun ng aresto ay house arrest while waiting for trial. At that time, the Roman authorities did not consider this to be a serious charge. But a few years later, however, Rome would take a different view of Christianity and make every effort to stamp it out of existence. So, gusto nila ipatigil ang pagpapaglaganap ng mabuting balita, kaya ginawa nila ng paraan. So, Paul's house arrest allowed him some degree of freedom. So, pagka kumbaga saan ang pagkakulong ni house arrest ni Apostol Pablo, nagbigay ito ng daan para malaya niyang ibahagi ang mabuting balita sa mga doon ng mga sundalo. Okay. So, anong natutunan natin sa likod ng rihas na o sa likod ng pagkakulong ni Apostol Pablo dahil sa malaking pangangaral niya o sa malaking or sa kanyang dahil sa kanyang pangangaral ng mabuting balita? So, una makikita natin na ito ay napakalaki na naitulong upang maipalaganap ang mabuting balita. So, we will consider this following now if you're going to find out the power of purpose. So, what is the meaning of purpose? So, ano ba talaga ang kahulugan ng purpose? So, when you do something with purpose, you do it with determination. And when your activities have a purpose, you have an aim or intention in mind.
And your purpose can be thought of as your reason for being defines the contribution you want to make to the world. So, anong sabi dito? When you do something with purpose, you do it with determination. This is what happened to the, Apostle Paul because his sense in his life, no, talagang he is determined to do what God has placed in his heart, and that is his purpose to continue to serve despite of his circumstances, even inside the cell or inside the prison cell. This does not stop him in spreading the good works or the gospel of the Lord Jesus Christ. So hindi ito naging hadlang para patuloy niya ipangaral ang mabuting balita, but he continue and he's determined to fulfill it. No, mababasa natin yan sa Philippians din chapter 1 verse 6. Nabanggit ito ni Apostle Paul, no, na sabi niya dito, I am certain, talagang sigurado siya that God who began the good works within you will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus return. So, sigurado si Apostol Pablo, the God who began a good work with us will continue it throughout our lifetime and will finish it when we meet Him face to face. So, God's work for us began when Christ died on the cross in our place. So, His work within us began when we first believe. And now the Holy Spirit lives in us, enabling us to be more like Christ every day. So, Paul describing the process of Christian growth and maturity that began when we accepted Jesus and continues until Christ return. No? So, nang tinanggap natin ang Panginoon sa ating mga buhay, dito nagsimula ang tinatawag nating ang ating calling. And we do believe that someday it will be completed until Christ return, no? So hanggang sa muli sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. So let us consider this purpose, no, the power of purpose sa buhay ni Apostol Pablo, which we can relate, no, in our personal life. Number one, consider this following: a purpose will motivate you. So makikita natin sa sinabi dito ni Apostol Pablo, no, ang dahilan kung bakit siya po ay nagsasakripisyo, it's because ito ang tinatawag natin ang nais ng Diyos na pagkatawag sa Kanya. And despite of this persecution, sufferings, discouragement na maaring isipin ng isang tao, so the purpose that God has laid in his heart is the one that motivated, no? At ito nagpapatuloy siya dahil sa alam niya kung ano ang layunin ng Diyos sa buhay niya. So naalala niyo yung sinasabi doon din sa Hebrews chapter 12, no? We are surrounded, sabi doon sa Hebrews 12 verse 1, we are surrounded by a cloud of witnesses, and let us throw off, sabi doon, anything that entangles us, no? So remove anything that entangles us, no? So if we're going to look at Jesus, sabi niya doon, who God or He placed in the heart of our Lord, no? Sabi doon, the joy that is set before the Lord Jesus Christ made Him to endure the cross, no? So ang kagalakan natatanggapin niya itong nagbigay sa kanya ng kalakasan, and he was determined because of that purpose that he really wanted to receive that reward in his life. So likewise sa ating mga buhay, so one of the things that motivate us in our service to God is the things that God has said in His Word, that through His Word, through His promises, that our labor will not be in vain. Sabi niya, sabi ni Apostol Pablo, ang ating mga ginagawa hindi mawalan ng saysay. In Revelation 22 verse 2, it says na sinasabi ng ating Panginoon na, behold, I'm coming soon, my reward is with me, and I will give everything to everyone
according to what He has done. So, mayroon nang hinahandang reward ang Panginoon at dito nakikita natin na ito'y nagmo-motivate sa atin, nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para tayo manatiling lumakas. So remember in the book of John chapter 16 verse 33, in the world, sabi dito, you will have tribulation, but take heart. I have overcome the world. So we have a good example. Sabi nga ni si Jesus mismo, ang sabi niya, sa mundong ito, magkakaroon talaga tayo ng mga kapigatian, mga pagsubok, ngunit lakasan mo ang iyong loob, ang sabi ng ating Panginoon. Sabi niya, tulad ko na pagtagumpayan ko na ang mundo, o napagtagumpayan ko ang sistema ng mundo. So we need this kind of encouragement. And of course, it comes from the Lord. Sa Panginoon, nakita natin kung paano siya nagtagumpay. And He endured the cross because of the joy because of the things that is ahead of him, that was prepared for him, nakahanda na. At kaya mababasa natin sa prayer ni Jesus sa John chapter 17 na sabi niya, ibalik mo dating glory na kung saan na dati na sa akin. So ganun ka desirous ang Panginoon to show na siya mismo ay nagtagumpay laban sa mga pagsubok, no? And then secondly, another thing that we need to consider, the purpose or the power of purpose, is a purpose will keep you or will keep your priorities straight. So ang layunin natin o ang purpose na binigay sa atin ng Panginoon, inilagay sa ating puso, itong magpapanatili sa ating mga tinatawag nating prioridad o mga pangunahing mga bagay na atin dapat gawin, no? So let's consider this na it will keep your priorities straight. So lala natin maraming mga verses sa Bible that says na unahin mo lang ang Panginoon. And all these things, sabi nga sa Matthew 6:33, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us, no? So unahin mo ang Panginoon at ang lahat ng bagay ay kanyang idaragdag. In Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but we must renew our mind, so that we can easily discern what is the will of God to us, no? Ano man ang layunin ng Diyos. This is the form of your worship to the Lord. So let us always consider na ang purpose talaga ng Panginoon sa ating mga buhay ay unahin natin ang kanyang kalooban, at ang lahat ng ito ay kanyang idaragdag sa ating buhay. Kasi huwag nating unahin ang mga bagay dito sa mundo. Sinasabi ng ating Panginoon, but set your heart on things above. Set on your hearts on the eternal things, which it will not be lost from you. No, so ang nais ng Panginoon manatili sa ating mga puso, ang pangunahin sa ating mga puso, ang mga bagay na kanyang inihanda, that eyes have not seen, nor ears have not heard, nor mind has conceived, for the wonderful things God has prepared for us. So it is the purpose of God. For where your treasure is, sabi nga ng ating Panginoon, kung saan ang puso natin, naroon ang ating kung saan ang ating kayamanan, naroon ang ating mga puso. Kaya kung ang ating kinoconsider natin ang kayamanan na ating hinahangad ay mga bagay na hindi nakikita, ngunit ating pinaniniwalaan na pagdating ng araw ay pagkakaloob sa atin ng Panginoon kaysa mga bagay na nakikita, ngunit ito ay pansamantala lamang at ito iiwanan natin sa mundo. Kaya kailangan natin ang kayamanan na kung saan hindi nawawala, at ito yung ang pangako na ibinibigay sa atin ng Panginoon na buhay na walang hanggan at ang makasama, makapiling ang Panginoon, pero higit pa sa mga bagay dito sa mundo. So, kaya ganun napakaganda ang mga pangako ng ating Panginoon sa ating mga buhay, that we must take priorities, or we must prioritize ang mga bagay nito. And this is the purpose. Kumbaga ito yung ang purpose na inilagay ng Lord, at kung ito inilagay sa atin ng ating Panginoon, mapanatili natin na siya ang pangunahin sa ating mga buhay, ito ay magbibigay sa atin ng katagumpayan at fulfillment pagdating ng araw. Pangatlo, a purpose will develop your potential. Kung ang layunin na ito nilagay sa puso ni Apostol Pablo, itong magdadala sa kanya or magde-develop sa tinatawag nating potential.
sa kanyang buhay. So, ano bang ibig sabihin ng potential? Ang potential, sabi sa dictionary, having or showing capacity to become or develop into something in the future. It leads to future success or usefulness, no? So, gusto natin ang mga potentials natin sa buhay natin ay magiging kagamit-gamit, no, in the future, that we will become successful. So, pag sinabing potential ka, you have the capacity to become or develop into something in the future. And this was happened to Apostle Paul, that he started, no, kung titingnan ng prior to his conversion, he is the persecutor of Christians. But afterwards, that when he encountered the Lord Jesus Christ on the road to Damascus, so his life was changed. At ginamit siya ng Lord ngayon. And despite of the sacrifice, discouragement, persecution na experience niya, he is determined to fulfill the purpose that God has given to him, and that is to spread the good news to the Gentiles, no, to reach out the Gentiles. So he became a missionary, no, siya ay naging isang misyonaryo na nangangaral ng mabuting balita. So potential is a journey, no, tandaan natin ang pagiging potential and not a destination, no, paglalakbay ito. Marami tayong makakasuong, marami tayong masumpungan sa ating paglalakbay na iba-iba mga ano. So balit alam natin kasama natin ang Diyos sa lakbaying ito. So we will not be afraid, no? So we will not be discouraged, we will not be dismayed, because God has promised that He will be with us. He will never leave us nor forsake us. Ang pangako ng Panginoon, hindi niya tayo iwanan, hindi tayo niya pababayaan. Okay, pang-apat, a purpose will give you power to live in the present, no? Kung mayroong layunin ang Diyos na nilagay sa puso mo, magkakaroon tayo ng, or ito'y magdudulot o magbibigay sa atin ng kapangyarihan o kalakasan na manatiling mamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos o mananatili sa ating mga paglilingkod. That despite na tayo ay dumadaan sa mga iba-ibang klaseng mga problema, pagsubok, at dumadaan tayo sa iba't ibang klaseng sitwasyon, sirkumstansya, kahirapan sa buhay, ngunit tayo ay nananatiling namumuhay at sumusunod sa kalooban ng Panginoon, na makikita nagpapatuloy tayo. So the purpose give us the power to live in the presence. Pag alam mo na may layunin ng Diyos sa buhay mo, alam mo ang purpose ng Lord sa buhay mo, you are determined to continue to serve whatever your life is, whatever the situation, circumstances of your life, whatever the things that you are facing in this life. So, wala kang takot dahil alam mo ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Panglima, a purpose will help you evaluate your progress. So, ang layunin sa ating mga buhay dito ay magpapatunay kung anong klase ang buhay mayroon tayo, o anong klaseng pamumuhay mayroon tayo, anong klaseng o anong progreso na nakikita sa ating mga buhay. So this will evaluate the progress sa buhay natin kung mayroong mga tinatawag nating talagang nakikitang progreso o kapangyarihan o nakikitang pagbabago sa ating mga buhay. So it will give the power to your life, the purpose of this life, na makikita sa ating buhay at makikita kung paano tayo nagtatagumpay, paano nakikita talaga ang purpose ni Lord sa ating mga buhay. Na despite of this na kalagayan natin sa ating buhay, tayo ay nagpapatuloy. Just like Apostle Paul, sabi nga doon, most of the brethren doon ay napalakas niya, no, ang kanilang mga sarili. Kaya naranasan niya yung hirap, na sabi niya, I want you to know, my dear brothers and sisters, that everything that has happened to me here has helped a lot to spread the good news. And for everyone here, including the whole palace guard, knows that I am changed Christ, because of Christ. So meaning, most of the brethren during that time, no, napakinggan nila ito, na despite that may mga persecution sila na naranasan, ito'y ginamit ni Paul na isang encouragement to them, no,
pinaalaala lang sa kanila. Kung titingnan natin, hindi ni Paul tiningnan ang sitwasyon niya na siya ay nakakulong, but he looked at this as an opportunity to spread the good news to the palace guard. At hindi niya ito ikinakahiya, hindi niya ikinakatakot. Ang para sa kanya, ito isang oportunidad. And also, that even he is inside the prison, he keep encouraging, ito ay nakakatulong, encourage ang mga brethren o mga kapatiran na natatakot at na-persecute, no? Na huwag silang ma-discourage, huwag silang mawalan ng pag-asa, mawalan ng tinatawag ng lakas, no? So naalala ko yung aming theme sa retreat is yung momentum, stay in the course. Ibig sabihin, manatili tayo sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga persecution, sa kabila ng ating mga hinaharap na mga problema, mga kapatid. Lalo na sa panahon ngayon, patindi na patindi ang buhay ng tao, pahirap na pahirap dahil sa sobrang inflation rate that we are now suffering because of what happened to our economy sa panahon ng pandemic, na kung saan it was used, no, para pabagsakin ang ating mga ekonomiya, para ang mga tao mapipilitan umasa na lang sa ating mga gobyerno. So tayo po ay may Diyos at dapat tayo patuloy umasa at magpatuloy tayo sa ating paglilingkod, sapagkat inilagay ng Diyos sa ating mga puso ang kanyang layunin na pagdating ng araw ay ating ito ay ma-fulfill sa ating buhay, tulad ng kanyang sinabi doon sa Philippians chapter 1 verse 6, na sabi niya, na sigurado siya talaga, sabi niya, I am certain that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus return. So this is the power of purpose, mga kapatid. Ito ay kapangyarihan ng layunin ng ating buhay. Kapag alam natin ang layunin ng ating buhay, we have the right destiny, we have the right kung tawagin natin focus, we have the right we call this fulfillment sa ating mga buhay, dahil alam natin na ang nagdadirect sa atin, ang purpose na ito inilagay ng Diyos sa ating mga buhay, that someday we'll be able to receive what God has placed in our heart. All the promises of God to us ay matatanggap natin. Kaya sa umagang ito, maraming salamat sa salita ng Panginoon na pinagkatiwala at ibinigay sa atin sa magandang araw na ito ng umaga, ay magbibigay palalo sa atin ng kalakasan at pag-asa na manatili tayo sa kalooban ng Panginoon, manatili tayo sa kanyang mga salita, at ang lahat ng bagay na ito ay ang lahat ng mga pangako ng ating Panginoon ay ating matatanggap. So magandang umaga sa ating mga kapatid. So naway pagpalain tayo ng Diyos sa kanyang mga salita, at araw-araw tayo manalangin, tayo umasa sa Kanya, at tayo maniwala at magtiwala sa Kanya at sa kanyang mga salita, mga pangako na ilagay sa ating buhay. So God bless you all this wonderful morning. So